Hacker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Samahan nyo ako dito sa aking munting channel mga kababayan. Magbigay reaction lang tayo mga kababayan dito sa mga viral na issue ngayon sa ating lipunan mga kababayan. Maglabas lang tayo mga kababayan sa ating mga komento patungkol dito sa mga nagbabagang mga issue mga kababayan, lalo na itong ating magulong politika sa ating bansa ngayon mga kababayan. Kaya nga pala mga kababayan, mayroong sinasabi ang ating NIDA mga kababayan patungkol dito sa ating budget meal mga kababayan sa bawat tao, para nakakaloko mga kababayan. Yung 64 pesos a day mga kababayan, parang nakakaloko naman tong taga NIDA, no? 64 pesos mga kababayan, ang bawat budget 21 pesos per meal mga kababayan, no? Ang 21 pesos mga kababayan, aywan ko kung sa inyo kung paano nyo pagkakasyahin ito, no? Kung magtitinapay ka lang mga kababayan sa umaga sa pandesal, palagay mo bibili ka ng 10 peso pandesal mga kababayan, may 11 pesos kang natitira. Ang 3-in-1 nga kape mga kababayan, 15 pesos, abonado ka pa. Sa tanghalian, ano na naman ang bibilihin mo sa tanghalian mga kababayan, sa isa another 21 pesos nga budget mo. Parang nagkakaloko mga kababayan. Nag-viral itong suggestion ng NIDA nito mga kababayan. Napaka-ulol naman to. Sino mang nakaisip nitong mga mga kababayan dito sa NIDA, no? Napakagaling niya. Pagkagaling niya. Ginagawa niyang ulol ang mga Pilipino mga kababayan. Paano magkakainin yung 64 pesos sa isang tao, ang budget sa isang araw? Samantalang ang bigas mga kababayan, ang lahat ng bibilihin napakataas. Hindi nila kinokontrol. Kaya itong na to mga kababayan ay panakip lang to sa ibang issue patungkol doon sa mga kababayan, ilalabas na daw ng ICC ang warrant of arrest kay kay PRRD mga kababayan. Yan ang pananakot nila mga kababayan kapag nagbitaw ng salita ang ating Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ang pananakot nila agad itong ICC mga kababayan. Matagal na nilang yung ICC na yan. Pinipili talaga nila na i-take down ang mga Duterte mga kababayan, kasi yun talaga ang nila tinik sa lalamunan nila sa kanilang political agenda mga kababayan. Hindi sila magtagumpay hangga't andyan yung mga Duterte. Kasi ang suporta ng mga taong bayan ay nandoon sa mga Duterte, hindi sa kanila, hindi sa administrasyon ngayon mga kababayan. Itong may problema, maraming malalaking problema mga kababayan nga dapat tutukan ngayon sa ating administrasyon. Unang-una mga kababayan, yung sa gutom, di ba? Na dinaranas ngayon ng gutom ng ating mga kababayan, mga Pilipino. Pangalawa mga kababayan, security. Itong mga kababayan, dapat i-secure yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Ngayon mga kababayan ay nakatutok na naman ang mga CPP, NPA at saka yung mga galamay nila nga mga nasa legal front mga kababayan, nga mga recruit na naman ng mga kabataan para gawing mandirigma dito sa kabundukan mga kababayan. Ito may tong sa mga kababayan, sa youth National Youth Commission mga kababayan. Pakinggan natin itong nila. NDA recruitment. Yes po, Madam Chair. Kami po ay parte ng NTF-ELCAC, and
Sa tingin po namin na parte ito ng mandato ng National Youth Commission dahil ang nire-recruit naman ng mga NPA, hindi naman senior citizens, puro kabataang Pilipino. And naging parte kami dito sa paglaban na ito ng NPA recruitment, and in the past 6 years, kasama ang DILG at PNP at mga tropa ng gobyerno, mula 89 guerrilla fronts ng NPA, pipito na lang ngayon. So nawala na yung mga balangay, yung ibang bulutong na NPA. Kaya sa aming pananaw, ang ginagawa ng NPA ngayon, tinututukan yung recruitment ng kabataan sa mga paaralan at komunidad to replenish their ranks. Kaya mandato po namin tutukan rin po ito. Thank you po, NYC Chairman. Lagi ka na lang binabanatan ng mga makakaliwang youth leaders eh. Can you enlighten us kung may youth leadership background ka ba bago maging NYC Chairman? Yes po, bilang bago po ako naging National Youth Commission Chairman, ako po ay ROTC Corps Commander sa UP Diliman, ROTC Officer sa UP Los Baños, CAT Corps Commander rin po sa Los Baños, and naging miyembro rin po ako ng Kabataan Party List at League of Filipino Students sa UP Los Baños. Kaya alam ko po kung paano harapin yung recruitment na sinasabi ko po. Maalala natin mga kababayan nga inaabulis ng itong ROTC mga kababayan pinalusot pinabayaan ng ating Senado at saka sa Kongreso mga kababayan nga makalusot itong pag-aabulis sa ROTC. Itong hakbang na ito mga kababayan ay pinipilaya nila ang ating mga kababayan sa mga kabataan nga pagiging makabayan, no? Pinipilay nila. Pero pagpatuloy ang ating ang mga makakaliwang grupo nagpatuloy sa pag-recruit doon sa mga university mga kababayan, sa mga state university. Nagpatuloy sila sa pag-recruit ng mga kabataan upang magiging mga kababayan sa CPP-NPA. Ito ang problema nga hindi binigyan pansin ating gobyerno, no? Hinayaan ang ating gobyerno kaya lumalago ang namamayagpag ang mga CPP-NPA mga kababayan sa pagkakataong ito. Bakit po pumapayag ang ating gobyerno, ang ating mga opisyal sa ating gobyerno nga i-abolish ang ROTC? Napakalaking dagok ito mga kababayan sa ating mga ating mga Pilipino. Pinipilay nila ang ROTC, diyan hinahasa ang isipan at saka prinsipyo ng ating mga mag-aaral upang parang magiging mga kababayan, magiging makabayan upang sila ay manatiling may respeto at magmahal sa ating bayan, sa ating bansa mga kababayan. Pero yan ang sinisilip ng mga magagaling itong mga mga kababayan ating mga legal front na mga CPP, NPA mga kababayan. Di ba? Marami naman yung mga party list na pumuprotekta sa ating mga kaaway ng ating estado mga kababayan. Ito mga CPP, NPA, matagal na itong problema sa ating bayan. Ngunit mga kababayan, kaya hindi ito masugpo kasi mayroong mga politiko na pumuprotekta na dito. Number 1 yan yung mga party list na yan mga kababayan. Maalala natin panahon ni PRRD mga kababayan, yung tinatag yung LTF, LCAC mga kababayan. Malaki ang talagang pagkapilay ng mga CPP, NPA. Pero bago yung LTF, LCAC mga kababayan, tinitira na sila mga kababayan, binibira na sila ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Tapos nasundan pa yan, iniiri ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa SMNI. Tapos nasundan ni Eric Siles at saka ni Dr. Badoy mga kababayan. Inilalahad talaga nila yung mga kabulastugan nga ginagawa ng ating mga CPP, NPA, nung mga panlilin lang nila sa mga Pilipino mga kababayan. Binibisto yon. Ngunit
Hindi ito pinapansin ng ating mga politiko, mga kababayan, lalong-lalo na itong administrasyon ngayon. Sa halip, kung sino pa yung mga taong kumakalaban sa grupong ito, ay sila pang pinahirapan ngayon ng ating gobyerno, mga kababayan. Anong ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy? Alam naman ng lahat ng mga Pilipino, mga kababayan, nga itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay isang isang planted, isang patay nga kaso, pilit binubuhay kahit walang ebidensya, na-dismiss na nga yan, ilang taon na ang nakalipas, pilit nilang binubuhay para iyan ang gagamitin nilang sangkalan upang matik daw na si Pastor Apollo Kibuloy. Kita nyo naman, no? Hindi naman sa korte nang gagaling yung kundi sa Senado lang. Iniipit siya ni Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, mga kababayan, nga isa ring galing sa Akbayan. Ang Akbayan, hindi man yan kapatid ng mga grupo nga mga sangay ng CPP-NPA. Kung hindi man kapatid yung Akbayan, yan ay pinsan kamag-anak pa rin, mga kababayan, sa mga party list, mga legal front ng mga CPP-NPA, mga kababayan. Isa pa rin yun. Yun si Risa Hontiveros, mga kababayan, kasi yun ang rules niya eh. Kung sino yung mga nakagbigay ng sagabal sa operasyon ng CPP-NPA, NDF, mga kababayan, lilinisin talaga nila. Sinasagasaan nila. Kaya ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy nagsuffer, mga kababayan, dahil dito sa mga grupong ito. Lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, planted nila, mga kababayan. Yan ay pagkana ng mga grupo na kalaban ng ating gobyerno. Ang masakit, pati pa itong mga politiko na sobrang naghahangad ng posisyon, mga kababayan, guhaman sa posisyon, ay siya ngayong nakipagsabuatan dito sa mga grupong ito upang i-take down si Pastor Apollo Kibuloy, pati na si Duterte. Ang pinaka-target nila, mga kababayan, si Duterte, ang mga Duterte. Ngayon, kung hindi nila isasama, mga kababayan, ang SMNI ngayon, mga kababayan, hindi na kayang bayaran. Hindi katulad sa mga ibang mainstream media nga bayad na eh. Hindi na nagsasalita eh. Puro pagpupuri na lang sa maling ginagawa ng gobyerno, mga kababayan. Wala silang nakikita ang mali ng ating gobyerno. Puro pagpupuri ang binabalita nila, mga kababayan. Ay yung mga wala silang maibalitang magandang ginawa ng ating gobyerno, kundi mga isyu patungkol sa mga Duterte, pagsisira lang sa mga Duterte. Wala naman silang maibalitang accomplishment ng gobyerno, mga kababayan. Una, mga kababayan, itong CPP, NPA, hindi, mga kababayan, sa LTF, LCAP, naghihingalo talaga ito, mga kababayan. Kumbaga sa boxing, grogi na, mga kababayan. Isang solidong street na lang, tulog na to eh. Alam mo nangyari pagka upo ni BBM, di ba? Humihina ngayon ng LTF, LCAP, no? Wala na yatang budget. May budget pa ba ito? Wala na yata. Tapos, pa sa kumakagat pa ng pistok sa mga CPP, mga kababayan. Kaya diyan nag-react siya ni BP Sara. Isa pa, yung confidential pa ni BP Sara, mga kababayan. Kaya yun ay hinarang ng mga sa Kongreso, mga kababayan, lalong-lalo na yung tatlong legal front ng CPP-NPA, dahil sila ang tatamaan, mga kababayan. Diba? Alam nila, sila ang tatamaan. Gagamitin itong confidential fund ni Sara Duterte upang lagyan ng mga eskwelahan, yung mga liblib na lugar na hindi gaano naabot ng serbisyo ng ating gobyerno, mga kababayan, sa mga nakalaang administrasyon. Ngayon, alam nila, ayaw nilang ma-improve ito, di ba? Sa LTF, LCAP, mga kababayan, yung mga lugar na hindi nakarsadahan, kinakarsadhan, nilalagyan ng mga proyekto ng ating gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni PRRD. Kaya humihina, bumabalik ka na ng simpatiya, ang suporta ng masa, humihiwalay na sila, bumibitaw na sila sa pagsuporta doon sa mga CPP-NPA at bumabaliktad na sila, umaanib na sila sa gobyerno. Dito, mga kababayan, naghihingalo ang ating CPP-NPA, kaya talaga pinipilit nila na ma-take down ang SMNI para
matigil yung pag-iiri ni Ka-Eric Silis at ni Doktora Badoy, dagdagan pa sa para sa masa, galing sa masa ni PRRD, mga kababayan. No? Kailangan lang matanggal si Pastor. Tagal lang nang gigigil kay Pastor Apollo Kibuloy kasi si kauna-unahang tumitira sa mga CPP, NPS, Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang masaklap, mga kababayan, sa ating kadami-daming mga issue, mga kababayan, problema ng bayan nga dapat tutukan ng ating gobyerno. Pero ang ating gobyerno, mga kababayan, sa ngayon ay nakaatupag. Gusto talaga nila mawala sa landas nila ang mga Duterte. Kung sino pa yung nagserbisyo ng matino, kung sino pa yung nagmalasakit para sa inang bayan, ay siya pa ngayong gustong i-take down ng ating administrasyon, mga kababayan. Patuloy at obserbahan lang natin itong video, mga kababayan. Sa issue naman ng red tagging, ano bang pananaw mo bilang NYC chairman? Sa issue po ng red tagging, sa tingin ko ginawa nating vague yung definition ng red tagging na yan. Kaya naging vague yan kasi hindi natin kinokondena yung mismong mga recruiter, yung mismong mga grupo na napapatayan ng NPA. For example, magbanggit ako ng isa sa aking experience sa National Youth Commission, yung Akbayan party list ni na Senator Risa, binabanatan kami noon for the longest time pero hindi namin sila binabanatan. Bakit? Hindi sila nagpo-produce ng NPA. Walang napapatay na NPA mula sa kanila. So naintindihan namin ang kanilang kalagayan na gusto lamang nilang minsan mag-criticize sa amin sa NYC at sa gobyerno. Pero doon sa mga ibang organisasyon na namamatayan ng NPA, hindi ko kasi isolated eh. Kung 3, 5 lang yung napatay bilang NPA sa grupo nila, baka isolated. Pero kung 10, 50, 100, kalahating libo na ng miyembro nila ang napatay bilang teroristang NPA, tapos hindi nila kinokondena kahit kailan, doon nagiging vague yung definition ng red tagging eh. Unless Di ba, mga kababayan? Maliwanag, no? Itong ating mga congressman, mga kababayan, kibit balikat lang. Itong mga party list na nabanggit dito, maliban sa akbayan, ang akbayan, wala sila talagang aktual nga mga membro, mga kababayan, nga pinasa, itinutulak doon sa bundok upang humawak ng baril. Hindi katulad sa ibang mga ibang mga grupo talaga ng mga party list na talagang may namamatay talaga mga NPA nga galing sa kanilang hanay. Itong akbayan, mga kababayan, kaya sabi ko nga kanina, ito siya, kung hindi man to kapatid ng ibang party list, pinsan, kamag-anak pa rin ito, mga kababayan. Sumusuporta ito sa mga makakaliwang grupo. Ano pa rin, relatives to ng makakaliwang grupo, mga kababayan, yung pinanggalingan, Risa Hontiveros. Makikita natin, mga kababayan, kung paano pinahirapan ni Risa Hontiveros si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi naghihingalo ang kanilang grupo dahil kay Pastor Apollo Kibuloy at saka sa Isiminay. Kaya yon talaga, mga kababayan, kasabwat itong ating mga politiko diyan sa Kongreso at saka sa Senado, mga kababayan. Yun, wagi sila, pagsamantalang nagwawagi sila sa ngayon. Kaya lang, lumalaban pa rin ang mga Duterte, mga kababayan. Kaya suportahan, kahit anong mangyari, suportahan talaga natin ang mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara. Huwag tayong magpalinlang sa kanila, mga kababayan. Ang dami silang mga pinapaputok na mga isyu upang mapagtakpan ang kanilang mga ginagawa, mga kababayan, mga maling ginagawa. Ito na naman, mayroon na naman sila ngayon. Huwag nating kalimutan na huwag kayong magpalinlang dito kay Guban, mga kababayan. Guban ba, itong nakakulong na ngayon, mga kababayan, mayroon na naman silang kunwari pinapaputok sa Kongreso, may investigasyon na naman, dinadawit na naman si Pulong Duterte at saka si yung asawa ni Vice President, mga kababayan, patungkol na doon sa magnetic mga kababayan, yung doon sa fair, sa custom. Pero ito isang mga matandaan natin, ito isang scripted na ilang taon nang nakalipas ng mga kababayan, 6 years na yata ito nakakulong. Tapos ngayon, una-una, yung tempo, mga kababayan, yung timing sa paglabas ng issue, di ba? Questionable.
Bakit ngayon lang yan? Tinaon pa lang ngayon ang ano. Isang diversion tactic lang to mga kababayan kasi kinakabahan na talaga sila. Nabibisto, dagdagan pa, dumagdag pa ito si Maharlika mga kababayan. Inaraw-araw sila ni Maharlika. Hindi nila wala silang magawa kay Maharlika mga kababayan. Hindi nila masagot-sagot yung mga pinaparatang ni Maharlika. Ito ngayong ginagawa na kay Pulong Duterte mga kababayan. Counter attack na lang to sa pinapanukala ni Pulong Duterte nga herpolical test mga kababayan para sa mga government official, yung mga halal ka government official. Sa palagay niyo mga kababayan, ito bang panukala ni Pulong Duterte? Mali ba to? Tama? Di ba para sa akin mga kababayan, dapat lang. Dapat lang talaga magpa-herpolical test yung mga ano. Lalong-lalo na ang ating presidente mga kababayan. Sa issue ngayon, napakainit na issue, yan ang ano, dapat nang sagutin. Para matuldukan yung pinagtatalunan ngayon na bangag ang ating presidente mga kababayan. Ngunit hindi sila sumasagot niyan. Kung anong-anong issue ang pinapalabas nila, ginagawa nila. Ang target ay i-take down ang mga Duterte. Kaya lang mga kababayan, taong bayan ang kalaban nila. Hindi na nila mauto ang mga Pilipino sa ngayon. Ito mga kababayan, patuloy tayo sa pakinggan natin itong pinag-usapan dito sa Kondenat nila yung kapwa nila miyembro na namatay bilang NPA, magiging kasama natin sila dito sa laban na ito. Pero hanggat hindi nila kinokondena, hindi nila inaamin, talagang minsan, miyembro nila, inaakalang NPA dahil hindi sila nagkokondena ng mga NPA nilang miyembro. Thank you, Madam Chair. Nilalabanan nyo ang NPA recruitment sa mga paaralan. Ang slogan nila ay Defend Academic Freedom. Anong pananaw nyo dyan, NYC Chairman? Yan patungkol sa Defend Academic Freedom. For example, tayo naman galing sa UP Diliman. Kapag nababanatan minsan yung paaralan about NPA na napapatay, sinasabi nila Defend UP. Defend Academic Freedom. Pero kahit ako, pag nakakasama ko yung iba, pinagtatanggol ko naman ng UP. Sinasabi ko, hindi naman lahat dyan makakaliwa, kakaunti lamang. Ang sinasabi ko lang rin dyan, nagiging vague rin, katulad ng red tagging. Kasi minsan, sa academic freedom, pwede mo naman talaga pag-aralan lahat ng ideas and ideology sa ating bansa. Pwede mo nga pag-aralan mismo yung revolusyon. Okay lang yon, kasi pag-aaral yon. Pero pag meron tayong estudyante, miyembro, napapatay bilang teroristang NPA, dapat ikondena ng school. Hindi kasi nila kinokondena kahit kailan yung alumni o yung miyembro nila bilang NPA. Ang isang example ko po dyan, for example, sa UST, nakakita sila ng vandalism, Viva CPP NPA. Hinanap agad ng administrator kung sino yung school youth org na nag-vandalize. Pero sa UP, minsan, pag nandun tayo sa campus, kahit anong vandalism dyan, Viva CPP NPA, hindi man lang tinitingnan ng administration. Minsan, pag pumupunta pa ang pulis at sundalo doon o minomonitor ng gobyerno, sasabihin na naman nila, defend UP, defend academic freedom. That term has been abused. Bringing down the government is not part of academic freedom. Yan, isa pa yun mga kababayan, di ba? Yung defend academic freedom. Yun ang mga slogan na ginagamit ng mga kakaliwang grupo mga kababayan. Parang ano din yan, yung red tagging at saka yung sa mga kababayan. Ilang beses ko nang sinasabi sa vlog ko itong human rights violation, human rights mga kababayan. Sama-sama lang niya mga yan. Yung human rights mga kababayan, pagka SPP, NPA o aktivista ang namamatay, andyan agad yun. Yung mga adik ang namamatay, andyan agad yung human rights mga kababayan. Pero yung mga na-rape ng mga adik, yung mga pinatay ng mga adik, yung mga pulis nga inambos ng mga NPA, yung mga military nga pinatay ng mga NPA mga kababayan, hindi kumikibo yung human rights. Naalala nyo ba? Kumikibo yung human rights na yan. Mga lintik na yan. Hindi. Pero pag may napatay nga aktivista mga kababayan, pag may napatay nga CPP, NPA mga kababayan, at medyo hindi maganda yung kalagayan, andyan agad yung human rights. Pag may napatay nga adik mga kababayan, andyan agad yung human rights. No? Paano
pati yun yung slogan nga ginagamit ng mga CPP, NPA. Pag sila ang pinupuna ng mga hanay ng gobyerno, red tagging agad ang sinisigaw, mga kababayan. No? Katulad nitong UP, mga kababayan. Diba? Isang government university, mga kababayan. Pero nagkakanlong ng mga NPA, dapat yan, ang una yan, yung mga pamunuan ng ng UP. Yun, yung mga vandalize na yan. Dapat nagsimula pa yan, lang yan dyan. Inaksyonan yan, pero hindi. Pinabayaan, malaya ang mga CPP, NPA nga maggagawa ng dyan, mga kababayan. Pagre-recruit at ginagawang training ground yung UP na yan. Pati yung PUP, mga kababayan. Biro mo, yung dalawang university na yan, mga kababayan, hindi pwede pumasok ang pulis at saka sundalo. Dahil dyan sa Freedom of Academy, di ba? Di ba yan ang katarantaduhan? Bakit hindi walang aksyon, walang magawa ang ating gobyerno diyan? Oh. Magmumukhang lang yung ating mga kapulisan, mga kababayan, pag diyan sa dalawang school campus na yan, pag diyan nagtatago ang mga CPP, NPA, hindi na pwedeng hindi makapasok ang ating kapulisan, pati ang ating mga kasundaluhan, pero ang NPA nakakapasok. Malayang nagre-recruit ng mga kabataan diyan sa na yan. Kaya yun ang sinasabi natin, itong ating administrasyon ngayon, ang ating gobyerno dapat protektahan ang kinabukasan ng ating mga kabataan, hindi hayaang ma-recruit ng mga pisting mga CPP, NPA na yan, mga kababayan, upang maging mandirigma sa kabundukan. Dapat pinoprotektahan yan ng ating gobyerno, pero ang ating gobyerno, mga kababayan, sa ngayon nakatutok kung paano talagang laitik down ang mga Duterte. Itong mga mahalagang isyu, mga mahalagang problema, mga kababayan, ay pinabayaan, hindi nila iniintindi. Ang iniintindi talaga na, binigyan nila pinagtuunan na ng pansin, ay kung paano nila maalis sa kanilang landas ang mga Duterte, mga kababayan. Kasi hindi nila magawa ang kanilang political agenda hanggat andyan yung mga Duterte. Patuloy tayo, mga kababayan. Thank you, Madam Chair. Nung nakaraang International Youth Day, may ginawa po ba ang NYC para mag-celebrate nito? Yes, ngayon pong nakalipas na linggo, International Youth Day, nagkaroon po tayo ng malawakang event kasama ang mga sangguniang kabataan, kadete ng PMA, PNPA, PPSA, MAAP, mga OCS ng Army, Air Force, Navy, Coast Guard, mga ROTC Corps Commander ng iba't ibang universidad. At doon pinagsama-sama natin sila patungkol sa disiplina, patungkol sa pagmamahal sa bansa at pag-mobilize nila bilang isang henerasyon paglaban sa recruitment ng NPA. And last question ko po, para po sa NYC, PNP, pati DILG po. Anong masasabi nyo dyan sa DILG Accord with UP or PUP na bawal i-secure ng tropa ng gobyerno ang government schools? NYC, PNP, and DILG, no? Yes po. Yung accord na yon, sa tingin namin, sa NYC, inabuso na yon. Sa 100 plus na state colleges and university, UP and PUP lang yung merong accord na bawal pumasok ang PNP at AFP sa campuses. Ngayon, may isang example dati, nung estudyante ako sa UP Diliman, may nag-aasa at napatay doon sa checkpoint ng UP. Hindi makapasok yung PNP kasi merong ganong accord. I think it has been abused for the longest time. Kita niyo, mga kababayan, ang linaw-linaw yung sinasabi. Hindi makapasok yung PNP doon sa loob ng school campus ng mga kababayan, UP. Dahil dyan sa slogan nila na yan, mga kababayan. Walang ginawa ang ating gobyerno. Ganon ba ang ating gobyerno, mga kababayan? Ganon kainutil ang ating pulis at saka sa mga sundalo pagdating dyan, no? Walang ginawa ang mga opisyalis natin, mga kababayan. Anong ginawa ng mga senador at saka mga kongreso? Bakit pinapayagan yan? Hindi makapasok, hindi masundan ng ating mga kapulisan saka sa ating mga kasundaluhan eh. Pero walang kibo ang ating gobyerno, mga kababayan. Namamayagpag
ang activities ng mga CPP, NPA pagdating dyan sa bagay na yan. Matagal ang problema yan mga kababayan, pero hindi na solusyonan yan ng ating gobyerno. Pinabayaan ng ating mga politiko yan. Pero yung labanan ng CPP, NPA at saka sa militar mga kababayan, kung pinaubaya lang sana sa militar yan, kung hindi makikialam ang ating mga politiko, matagal lang tapos yan. Matagal lang tapos yan mga kababayan. Pero hindi, nakikialam ang ating mga politiko, lalong-lalo na yung mga congressman, nangyari. Tapos ito sa ngayon mga kababayan, masaklap pa talaga, parang nagkasanib pirsa na sila mga kababayan, no? Ang ating mga government official ngayon, parang nagsanib pirsa na sa mga makakaliwang grupo mga kababayan, no? Hindi naman natin sinabi nagsanib na talaga, parang nagsanib pirsa na. Yun ang nararamdaman natin. Kasi yung nangyayari sa QOGC mga kababayan, yung mga PNP daw, nga nag-checkpoint nga ng rubber shoes, mga walang nameplate, tapos yung mga sasakyan nila, mga private vehicles nga walang mga plate number. Na sa dilim pa mga kababayan, katago sa dilim. Anong masasabi nyo dito? Pagka ang isang checkpoint mga kababayan, naka-rubber shoes, yung mga nag-checkpoint, at saka mga walang nameplate, NPA yung mga kababayan. Yun ang ginagawa ng mga NPA nung kalakasan pala, pag sila ay nag-conduct ng checkpoint sa mga liblib na lugar, nga akala, mga sundalo, mga kababayan, ang akala ng mga sundalo, pero mga NPA na pala. Ginagawa talaga ng NPA yun, mga kababayan, sa mga probinsya. Ito ngayon, ginagawa yan sa mga bata ni General, mga kababayan, General Torre. Nagamit ng ibang NPA na bumababa mula kabundukan, doon sila tatambay. Kasi hindi nakakapasok ang tropa ng gobyerno. Saan kayo nakakita na yung government institutions and universities hindi man lamang masecure ng government natin kapag kailangan ng gobyerno? DILG po and PNP, baka may po kayo? Comment po dito sa ating DILG app. Ito mga kababayan, magandang na to. Hinihingian ng comment si ang DILG. Kung anong masasabi ni Abalos dito mga kababayan. Pakinggan natin itong magaling na Abalos kung anong masasabi niya dito. Tandaan natin mga kababayan, nga si Pastor Apollo Kibuloy talagang pinahirapan itong DILG na to. Isa itong aktibong humahabol kay Pastor Apollo Kibuloy at saka yung ginawa nilang babakuran nila ng mga tarantadong pulis itong QOGC mga kababayan. Napakaano to. Pero itong sa problema dito sa mga dalawang school campus mga kababayan, itong UP, Diliman, at saka itong PUP mga kababayan. Ito, pakinggan natin itong magandang sagot ni Abalos mga kababayan. Tingnan natin kung anong sasabihin niya dito. Your Honor, we don't have any comment dun sa sinasabi po ng ating chairman kanina, no? And we're just here to really help and tanggalin po natin yung sinasabi yung against the government. That's the only thing that we can do right now po. Probably we'll just try to review the accord right now. We don't have... Si Abalos mga kababayan. We should review the provisions of this. Titignan na lang po namin maigi. Okay? Before we comment on it. Thank you. Anong sabi ni Abalos mga kababayan? Narinig nyo? Titingnan daw nilang maigi. Re-reviewin po ng maigi. Pero kalawsihan mga kababayan, itong problema nga napaka-serious problem ng ating lipunan, ang ating mga kabataan, nire-recruit mga CPP, NPA, titingnan daw nila. Titingnan pa daw nila. Ang tagal na tong problema na to mga kababayan. Kasi nakatutok sila doon sa QOGC at saka pagtitik daw ng mga Duterte, mga kababayan, dyan sila nakatutok. Pero itong problema sa ating mga kabataan, ito i-secure ang kinabukasan ng ating mga kabataan, mga kababayan. Itong inutil nga DILG, wala pa siyang aksyon. Hindi pa niya alam, mga kababayan, kung anong gagawin dito. No? Yung ginagamit niyang tropa doon sa Davao City, itong grupo ni General Torre,
Kung dito yan itinututok dito sa problemang ito, sa pag-recruit ng mga CPP, NPA dito sa mga kabataan, mga estudyante, mga kababayan, malaking ano sana yan. Pero hindi, kung saan yung peaceful nga lugar, yun ang tinadtad nila ng mga pulis. Tingnan mo itong katarantaduhan ng mga kababayan. No? Titingnan pa daw nila. No? Pag-aralan pa nila. Samantalang ang dami ng kabataang nalinlang ng mga NPA na yan, marami ng mga estudyanteng namamatay dahil ikipagbakbakan sa gobyerno, dahil nalalason ang isipan sa mga recruiter ng mga CPP, NPA na yan, mga kababayan. Walang ginawa ang ating mga government official, lalong-lalo na yung mga congressman, mga kababayan. Kaya lumala ang problema ng ating lumala ang problema ng ating lipunan dahil sa kapabayaan ng ating mga government official. Puro political agenda ang ilang inatupag, mga kababayan. Dalawang issue ang dapat pagtuunan ng pansin, mga kababayan. No? Itong matinding gutom ngayon, ang naranasan ng mga Pilipino, dapat inaaksyonan. Yan dapat ang tinutukan nila. At saka itong seguridad ng ating mga kabataan, mga kababayan. Itong seguridad ng ating mga estudyante yan sa UP at saka sa PUP, dapat yan talaga ang matutukan, ang maprotektahan nila. Hindi yung QJC guguluhin nila. Mga tarantado sila. Di ba? Kagaguhan ng ating yan. Kagaguhan yan ng DILD. At saka sa ating mga kababayan, sa ating magaling na speaker, si Tambaloslos. Yun silang may pakana. Ang ating presidente, mga kababayan, kasi dahil masyado ng sa pulburon ang utak, wala na siyang sariling desisyon, nagsusunod-sunuran na lang. Baw na lang siya, tango na lang siya ng tango. Kumbaga parang robot na lang ating presidente, mga kababayan, wala nang sariling desisyon. Yun ang masaklap ng katotohanan. Ito, mga kababayan, napaka tong issue na to. Pero anong sinasabi ni Abalos? Nung hinihingian siya ng komento, ano magagawa nila dito? Titingnan pa daw nila. Titingnan, pag-aralan nyo pa lang, ang dami ng mga estudyanteng nare-recruit ng mga yun. Kasi ngayon, mga kababayan, nung nakaraang administrasyon, naghihingalo ng CPP, NPA. Pero ito ngayon, mga kababayan, unti-unti na naman silang nagpapalakas. Nakatutok na sila ngayon, mga kababayan, sa pagre-recruit. Ang ating mga kapulisan, dinala doon sa QGC. Samantalang dito sa Metro Manila, Metro Manila, dito nagre-recruit ang mga CPP, NPA kasi yung mga kabundukan doon sa bandang Davao City, mga kababayan, nababantayan na. No? Yung mga nire-recruit nilang mga doon, mga kababayan, sa ating mga tribo doon sa Mindanao area, sa Davao area, nagising na, mga kababayan, hindi na nagpauto sa kanila. Dito sila ngayon sa mga nakatutok dito sa yung parang source of nila di ba? Yung bang kinukuhaan talaga nila ng mga diyan nagmumula yung mga commanders nila, mga kababayan. Diyan sa UP at saka yung sa PUP, mga kababayan. Yan malaya sila kasi pagdating diyan sa dalawang school campus na yan, nagiging inutil ang ating gobyerno dahil kapabayaan ng ating mga congressman at saka ating mga senador. Walang magawa ang ating mga kapulisan at saka mga kasundaluhan. Kung magaling yung General Torre na yan, mga kababayan, dapat dito yan ihaharang sa mga recruiter ng CPP, NPA dito sa school campus ng UP at saka PUP. Hindi siya doon sa aligid-aligid doon sa QGC. Kaya, mga kababayan, ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi natin masisi kung wala na silang tiwala sa administrasyon ni Marcos. Kasi puro sablay, ang daming problema nga dapat pagtuunan ng pansin. Walang ginagawa ang ating administrasyon, mga kababayan. Dapat kasi ang ating pagtuunan talaga ng pansin ngayon, mga kababayan, sa ating gobyerno. Unang-una talaga, yung kahirapan nga naranasan ng mga Pilipino, yun talaga susolusyonan.
At saka itong security mga kababayan, patungkol sa ating mga estudyante nga nalilinlang ng mga CPP, NPA nga pinabayaan ng pinabayaan lang ng ating mga kapulisan kasi wala silang magawa eh. Hindi sila makapasok sa school campus ng UP at saka sa POP mga kababayan. Hindi ko na makita yung isang video ko, saglit ng mga kababayan na may titingnan na ako. May ipapakita pa ako sa inyo ng isang video nga President Sara Duterte draws flack for her scathing criticism of the Marcos administration. patuloy tayo mga kababayan, balik tayo doon sa sinasabi ng NIDA mga kababayan nga 22 21 pesos per meal mga kababayan. Mga kababayan, parang talaga mga kababayan, niluloko tayo ng husto ng mga ating gobyerno ngayon mga kababayan. Kahit anong pagtitipid mga kababayan, hindi talaga magkasa yung 64 pesos sa isang araw bawat isang tao. Kanina lang mga kababayan kami sinubukan namin magtipid ng asawa ko mga kababayan. Bumili kami kanina ng umaga, magluto para maghapon na yon, no? Isang guhit na baboy mga kababayan, 40 pesos. 40 pesos na isang guhit lang yun mga kababayan Kaninang umaga lang, itong araw na to, August 17, 2024 mga kababayan. Kaninang umaga, itong araw ng Sabado, August 17, 2024. Bumili kami ng isang guhit lang mga kababayan ng baboy. Kasi mas mahal patuloy ang isda ngayon mga kababayan kaysa baboy. 40 pesos isang guhit. At bumili yung asawa ko mga kababayan ng gulay, sapsoy isang balot. 27 pesos mga kababayan. Ang sapsoy isang balot mga kababayan, 27 pesos. Magkano na? Di 67 na mga kababayan. Wala pang kanin yun. At saka lang, isang guhit lang, kapiraso lang mga kababayan. Pagtitipid. Sibuyas mga kababayan. At isang kamatis. Umabot kami, bumili pa rin pala ng isang pipino mga kababayan. Mayroon din kaming gulay, kinikilaw ang pipino, kaya may kamatis, sibuyas, saka luya. Yun mga kababayan, umabot ng 80 mahigit. Pero pinagkasya namin maghapon mga kababayan, hindi talaga kulang mga kababayan. At mga kababayan, medyo malakas ang sound ng mga kapitbahay ko, baka ako'y makapiright. At maraming salamat na lang mga kababayan sa panonood nyo dito sa aking munting channel. At magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Ulitin ko, maraming salamat mga kababayan sa panonood nyo sa aking munting channel. Magandang gabi sa inyong lahat.